Wait lang, may gusto yatang pumasok. Ito. Okay. Hello. Oh, hello bro, ngayong gabi Oh, ngayong gabi bro. ngayong gabi maayo kay hindi tubag. Nasa live ako ngayon. Bakit bro? Naka-live garon? Oh, naka-live ako ngayon. Bakit? Di mo pala alam? Hindi ko alam eh. Kanang mga tana ka nimo, okay lang ba? Tanong ka sa akin, okay lang. Go ahead. Oo. kanang, kanang sa i-clarify ba? Na, ito ba nagtutunan ano, sinagis sa tibo? Si Kristo nagtayo. Sabi nga niya itatayo ko. Di siya nagtayo. O doon niya tinayo kaya Pedro. Kaya Apostol Oh, Pedro tinaya. oh. Ibig Itatayo ko. sabihin, Siya nagtayo, natural. siya nagtayo, tinagay kay Pedro. Ano ba? Tama ba? Tinayo niya sa ibabaw ni Pedro. Si Pedro yung bato na tinagtayuan ni Kristo. Oo. Pero ano ba yung katayo ano, yung building na simbahan ng Katoliko, ganun, RCC. Mali, hindi naman niya nilagyan ng simento si Apostol Pedro eh. Hindi niya nilagyan ng simento. Bato yung, Si Pedro, yung si bato. Pedro mismo yung bato. Kaya nga Petros eh. Kepa. Basahin natin ha. Oo. Sa John chapter 1 verse 42 in the book of, ito dyan nga, sa Good News Translation, ang sabi ay ganito. Yan. Then he took Simon to Jesus. Jesus looked at him and said, Your name is Simon, son of John, but you will be called Cephas. This is the same as Peter and means a rock. Oh, kaya Bato, no? pala, kaya pala Kepa, kasi siya yung bato. Sa Aramaic New Testament, dalawang Kepa nakalagay dyan. Dalawang Kepa. Yung Kepa na si Pedro at yung Kepa kung saan tatayo ang iglesia. Kaya nga tinawag siyang sa Pedro o Kepa dahil siya ay siyang pagtatayuan ng iglesyang tatag ni Kristo. Yun bro. Mm, Ibig sabihin pala, ang pinaka-point pala niyan, si Kristo ang nagtayo sa kanyang iglesia sa pamagitan ni Pedro. Ganun ba ba? Tama ba? Hindi. Siya ang nagtayo ng kanyang iglesia sa ibabaw ni Pedro. Si Kristo talaga ang nagtayo, hindi si Pedro, ganun. Si Kristo ang nagtayo. Mm, Tapos, kasi bato ang binabanggit yan, ibig sabihin building, no? Tama ba? Mali. Pag sinabing iglesia o church, yun ang mga taong tinawag. Basa natin sa sa Lucas. Saan ba yun, brother? Lucas 21 ba yun? Lucas 22:21. Hindi ako nakakamali. Saan ba talata yung brother John Ray? Yung sinabihan siya, Simon, Simon, patibayan mo yung sarili. Teka lang muna. Double check ko lang dito, ha. Nakalimutan ko lang kung talata. Nasa Lucas yun, eh. Ah, 22, 31, 32. 22:31. 22:31. Ito. Okay, sabi sa 22:31. Yan o. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idinadalangin kita upang huwag maghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Siya ang inatasan na patitibayin ng Panginoon. Kaya yung kanyang pangalang sabi kasi ng mga protestante kasi ako sa Sabadista dati, sabi ng aming pastor, hindi si Pedro ang bato kasi tao lang siya. Mahina lang siya. Kailangan daw si Kristo ang bato dahil si Kristo matibay. Si Pedro mahina. Mali. Si Kristo mismo ang Bakit ito yan? mali yung sabalistang pastor nagturo sa akin noon. Dahil hindi pala siya mahina. Pinatibay siya. Oh. Parang ito na, ikan pula ko ha.
Ang sinasabi ko yung pastor na sinasabi kasi alam yun eh, kwento mo yan eh. Hindi kasi ang turo sa amin. Nag-intend na hindi ba ito sa Kristo. Oo, pero wag mo nang isabi kasi ano yan, yung iba naman ang turo ang ano sa Kristo kasi ano naman, galing yung Katolik, ito ng ano yan. Pero tulad talaga sa amin, alam ko, ang turo sa amin, si Kristo iba ko, at si Kristo iba ko dito, si Kristo iba ko balo. Pero ang turo sa amin, pero yung sinasabi yung pastor, hindi kasi alam yun eh. Ay, mali bro. Kailangan ko lang, hindi. Mali bro, yung sinasabi nila bro, parang alibay na lang yun. Bakit? Napanood ko yung pelikulang ano ha, sa example ko lang ha, na sa English, hindi porkit rock, kailangan talaga malaki talaga in the essence. May mga pagkakataon sa English na yung rock ginagamit sa ganito lang kalaki oh. Ito lang kalaki, maliit. No? Mahawakan mo lang. Magbigay ako ng example, no? Magbigay ako ng example doon sa napanood ko na Moana, yung hawak ni Moana yung ano, yung sinasabing Heart of Te-Fiti. Sabi nung tatay niya, hindi yan Heart of Te-Fiti. Yan ay that is only a rock. Tapos tinapon ng tatay niya. Kahit na kaya mong hawakan sa kamay mo, kahit na ganun lang, pwede nang tawaging rock. So hindi sa lahat ng pagkakataon, pag sinabi mong rock, kailangan sobrang laki talaga. At ang stone ng maliit. Paano ngayon yan? Si Kristo, tinatawag si Kristo, chief cornerstone. Oh. Huwag mo sabihin sa akin, stone, maliit siya na ba to? Hindi, wala naman sinasabi. Yun nga. So, hindi sa lahat ng pagkakataon, kapag sinabing rock, dapat malaking bato. Pag stone, maliit na bato. Kasi sa King James Version kasi sa John 1:42, ang nakalagay dyan, stone. Stone. Hindi kasi ang pinag-usapan kasi dyan sa Mateo 63, si Kristo at si Pedro. Diba? Pero silang bato. Pero pag isipin natin, malaki talaga si Kristo. Hindi pwede na itatag ni Kristo sa kanyang sarili ang iglesia kasi aakyat na siya sa langit. Natural, ang successor niya, yun ang kanyang pagtatayuan. Kaya hindi siya yung bato. Si Kristo, bato si Kristo, pero hindi siya yung batong tinutukoy sa Matthew 16:18 na siya ang pagtatataga ng iglesia. Basahin ko ha. Matthew 16:18. Dito tayo sa Good News Translation, ang sabi ganito. And so I tell you, Peter, you are a rock. Sabi niya kay Pedro So I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. So, si Pedro ang batong pinagtayuan sa iglesia. Hindi pwedeng si Kristo. Si Pedro. Yun. Kaya nga, ang pinakapunto nga dyan daw, sa pamagitan ni Pedro. Sa pamagitan ni Pedro? Ang pinakapunto dyan. Hindi bro. Si Pedro ang pinagtayuan. Siya yung batong pinagtayuan ng iglesia. Dahil si Kristo, si Kristo aakyat na sa langit. Syempre, kailangan ng manager na may iwan kasi kapag pupunta ka sa ibang lugar, may iwan mo yung kumpanya mo, kukuha ka ng magmamanage dyan. Hindi pwede aalis ka nang wala kang manager dyan. Paano ngayon pag may reklamo, saan susumbong yan? Wala ka dyan. Siyempre sa manager na iiwan mo. Si Kristo ganun din. Pag akit ng langit, iniwan niya si Pedro as successor. Simon, iniibig mo ba ako? Opo, Panginoon, pakanin mo ang aking tupa. 3 beses sinabi sa kanya. Tapos pinalakas pa siya. Sabi ni Kristo, idinadalangin ko Pedro na ikaw ay palakasin, patibayin para patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ibig pala sabihin bro, ang ito ni Kristo na kanyang iglesia, ay iniwan niya kay Pedro at Pedro ang nagpapalakas. Ganun bro. Kanyang iniwan kay Pedro, pakanin mo ang tupa. Tapos ang pangalawang tanong ko bro, ang pangalawang tanong ko, kasi sabi mo kanina, ang iglesia ay tao. Tama na, tao ang iglesia. Mga tao. Mga tao. Anong tao naman yun bro? Pedro ba yung Kristo? Wala bro. Walang ano kung Hudyo o hindi.
Kasi ayon sa Epeso, si Kristo, wait lang, tumayo muna. Ayon sa Epeso kasi si Kristo, magtatayo siya ng panibagong tao kung saan magkaisa ang Hudyo at mga Hintil. Kaya para magkaisa sila, kailangan niyang gibain ang malaking pader na nakapagitna sa kanila. At yun ang kautosang maghihiwalay sa Hudyo at sa mga Hintil. Halimbawa, ang mga Hudyo, hindi maganda ang tingin sa mga Hintil kasi kumakain sila ng baboy. Oh. Paano magkakasundo yung dalawa? Masama ang tingin ng mga Hudyo sa mga Hintil. Para hindi na masama ang kanilang tingin sa mga Hintil, giniba ni Kristo yung pader, yung kautusan na naghihiwalay sa dalawa. Nang giniba na niya yun, saan pa? Ano pang dahil sabihin ng mga Hudyo, ay hindi ka namin kikilalanin kasi kumakain ka ng baboy. Sabi naman ng mga Hintil, teka, wala na yung kautusan. Pag walang kautusan, walang kasalanan. Ba't mo kami pinabigyan ng kasalanan dito? Wala nang mabigat na paratang yung mga Hudyo kasi giniba na niya yung pader. Kaya it doesn't matter kung Hudyo ka man o Hintil, wala na yung bro. Hindi na mag-matter yun. Oh. Ganito kasi yung bro eh. Alam ko yung nasa isip mo, ang nasa isip mo, ang unang membro mga Hudyo, kaya dapat Sabbath keeper tayo. Kaya dapat hindi tayo kumakain ng baboy. Ano? Hindi bro, ganito kasi yan. Ano? Doon tayo sa nagtayo at saka itinayo. Yung sa Matthew 16:18 ba? Sabi mo kasi, hindi ka dapat sa langit. Hindi ka dapat sa Bagis pa sa itinayo. At pag-akyat mo sa langit, hindi mo sa tudlo. Oh. Yung sa mga ba, yung dito ka sa langit, bagis pa na kanyang itinayo. Ano yun? Sabi mo yun, kayo. Siyempre, nagsimula sa mga Hudyo. Ayun. Sila yung unang membro, mga Hudyo, pero hindi sila Judaism, ha? Ha? Baka pagpalagay mo kaagad na Hudyo, mga Sabbath keeper yun, mga Judaism yun. Mali. Babasahin ko sa referensya. Yan ha, tinan niyo ano sinasabi ng referensya dito. Okay, ayon sa encyclopedia, the World Book Encyclopedia, ang sabi ganito. Hindi tayo magkamali dito ng sagot eh. Anong sabi ng reference? Yan. The first 300 years, Catholics trace the beginnings of their church to Palestine. Ang Katoliko nagsimula pala sa Palestina. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all people. In Jerusalem, the Holy Spirit came upon the earliest believers. The first Christians, ito yung gusto mo marinig eh. The first Christians were Jews. Ang pinakaunang mga Kristiyano ay mga Hudyo who believed Jesus was the Messiah, the Savior expected by the Jews. The early church, ang pinakaunang iglesia, gradually divorced. Sila ay dahan-dahang nagkipaghiwalay. Dahan-dahan nagkipaghiwalay, gradually divorced itself from Judaism. Dahan-dahan silang humiwalay sa relihiyon ng mga Hudyo. Tama yun. Dahan-dahan sila. Dahil dahan-dahan na silang humiwalay sa relihiyon ng mga Hudyo, hindi na sila mga Sabbath keeper. Hindi na sila yung sinasabi na stricto sa batas patungkol sa pagkain. Hindi na ganun. Colossus 2:21. Ano yun? Pero naging Kristiyano ba sila? Nawala ba ang pag-reduce pa nila? Ay bro, ang Hudyo, dugo yun. Ang nawala, ang kanilang relihiyon. Bro, ang nawala, ang kanilang relihiyon. Ang kanilang relihiyon na kailangan istrikto sa Sabat, kailangan istrikto sa pagkain, sa kautusan ni Moises, lahat yun nawala na. Tunayan, pagdating sa panahon ni Kristo, mahalin mo yung kapwa mo, ngayon ang pagmamahal mo sarili mo, natupad mo na ang lahat ng kautusan ni Kristo. Brother Jando. Yes, brother. Meron kayong fundamental beliefs niya sa itong 28 fundamental beliefs nila? Meron. Pakibasa yung page 167, di ba? Mabasa dyan na separate ang separated from the nation of Israel. Pakibasa. Sige. Ating basahin na separated from the nation of Israel.
Ito ay nasa kanilang fundamental belief ng Seventh-day Adventist. Ito yung sinasabi, ano yung muna dito, ha? Okay, Seventh-day Adventist belief. Ito. Ayan. The Apostolic Church became an independent organization. So ang Apostolic Church independent siya, no? Separate from the nation of Israel. So hiwalay siya sa nation of Israel. Hindi siya kaisa. Okay? National boundaries were discarded, giving the church a universal character. So ibig sabihin yung mga boundary, halimbawa, hanggang dito ka lang, wag ka na lumagpas. Lahat 'yon giniba nila. National boundaries were discarded, giving the church a universal character. Ibig sabihin, nakakapaglakbay sila sa malayong lugar. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated to the divine mandate of its founder, Jesus Christ. So, ang kanilang founder, Jesus Christ, pero sabi ni Bacalares, ano daw yung founder, nakaka-plug. Ibig sabihin, si Jesus nakaka-plug sa ngayon ng simbahan. Because yung binasa ni Pastor Bacalares, No, ayan. Ha? Nandun naman talaga ang sinabi niya sa dictionary. Dictionary, bro. May kopya ko ng dictionary ni Bacalares, bro. Ang nakalagay sa founder, nag-una ang magtutukod. Ba't ayaw niya basahin yun? Nauna nga. Ito sa definition na kinuha niya doon. Ba't niya ayaw basahin yun? Minsan sinabi niya sa akin, na pag sinabi ko na founder, magtutukod, hindi siya agree. Ba't hindi siya agree? Tama naman yun eh. Hindi siya agree. Ba't sa mga Tagalog is day, tagapagtatag? Paano ngayon mo papaliwanag? Okay naman. Anong okay? Hindi okay yun. Ano ang problema? Hindi, wala problema. Napakalaking problema. Ang sabi ng mga Tagalog is day, si Ellen G. White is one of the founders. Isa siya sa mga tagapagtatag. Unsay Bisayas tagapagtatag? Unsay Bisayas? Paliwanag yung Pastor Bacalares. Yun nga yung paliwanag Pastor Bacalares. Yung tatanungin mga tayo din ang sagot ko. Kung sinabi niya. Unsay Bisayas sa tagapagtatag? Yun lang sabi niya. Kung anong sabi niya. Di ba, napanood mo na yan? Wala siya sinabi niya. Paliwanag yung Pastor eh. Wala siya nga. Kung hindi ako bumili ng kopya, hindi mabubuking na meron palang magtutukod sa dictionary. Nagtatag. Sinabi niya nagtatag. Di ba? Isa lang yun eh. Ha? Magtutukod. Bakit sinabi ni Bacalares na hindi siya agree? Wait lang, parang nagpi-feedback ah. Balik kayo doon sa ano natin. Kasi Pastor Bacalares. Dapat tanongin yun. Pwede magkatanong niya. Okay, maratis natin yung tayo na daw, yung ibang topic, yung tayo lang. Huwag natin po usapan yung iba. Ay, maganda yung bro kasi maganda yung ating pag-usapan yung ibang tao. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga turo kontra. Maganda lang bro. Tumawag ko lang sa kanya para maganda. Hindi sa atin. Tinawagan ko na nga yung kasi. Badal tata. Tanong ko lang sa kanya, marinig niya ako? Sige bata, go ahead. Marinig ka na niya. Okay. So, kung si Ellen G. White hindi ang nagtatag ng SD, sino ang nagtatag ng SD? Sagot bro. Bro, ito bro, kasi lapit na mic bro. Ayan, malakas siya, naririnig. Makikita ko naman yung ampas ng ano eh. Okay, kung para sa iyo, hindi si Ellen ang nagtatag ng SD, sino ang nagtatag ng SD? Gusto mo, si Kristo. Saan mo nabasa yan? Si Kristo nagtatag ng SDA? Malaking problema yon. Hindi. Wala naman point na SDA na pangalan talaga sa Google at ating mabasa. Kaya ang pinapulit dyan, ang SDA ay mula talaga sa pasimula kasi Bro,
Sabi niya ba, Brother Jendo, ibig sabihin, inaamin niya walang mabasa sa Biblia na si Kristo nagtatag ng SDA. Inaamin niya, di ba? ah, Okay. Kung Wala meron akong mabasa sa Biblia ang tinatag ni Kristo ang Katoliko, alin natin panaluan? Kayong mabasa namin o yung hindi mabasa? Bro, makinig mo na kayo sa akin. Nagsilita pa nga ako. Nagtatanong tayo. Tapos sumasagot niya. sige, sige, go ahead, bro. Sige, bro. Sige, bro. Wala, Sige, magpalusot ka, bro. Bro, magpalusot ka. Go ahead. wala pa siya. Sinabi niya na hindi, may sinabi ako na hindi sa Kristo nagtatag ng SDA. Wala pa ako sinabi niya noon. Nagdadagdag kayo. Hindi. Sabi ko, Ang sabi mo, bro, si Hindi. Kristo ang nagtatag ng SDA. Sabi mo, di ba? Di ba yun? Ayun. Ang tanong, bro, kailan tinatag ni Kristo ang SDA? Ay, sa pasimula pa yan, bro. Sa pasimula. Kung iparinig, Kasi, ano kung iparinig ko sa iyo na sinabi mismo ng inyong mga tagapangaral na 1860 lang lumabas ng SDA? yung pag-restro yan, bro. Ni Restro, tatag talaga. Pakinggan mo. Parinig natin. Ito. Mula sa 0917-839-9322. Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? At anong pagkakaiba niya sa Adventist? Kailan daw nagsimula ang Seventh-day Adventist at anong pinagkaiba niya sa Adventist, yung kay William Miller? Tuloy. Magandang tanong. Sige. Di ba si Ellen G. White nagtayo ng simbahan na ito? 1863. So, unang-una, Brother Doon John, nung sa una muna. gusto ko unahin yung bandang huli kasi para makita natin yung kabuuan na Sige. sagutan. Ano ho? Okay. Si Ellen White po ay isa po siya, one of the founders. Ayan, hindi ho siya lang Ano daw? Ano sa Ellen G. White? One of the founders. ang nagtayo ho nito, Hindi siya lang ang nagtayo. kundi siya po ay isa sa tagapagtatag ng samahan po Ayan. nito. Kasi Ayan, tagapagtatag si Ellen G. White. Hmm. Ano yung Yung tagapagtatag sa Bisaya, bro? Ano yung tagapagtatag, bro, sa Bisaya? Kasi ganito yan, bro. Ganito yan, bro. Sagutin mo na, bro. Kasi itutuloy ko pa yung video eh. Itutuloy ko pa yung video. Bro, itutuloy ko pa ang video. Wait lang muna. Itutuloy ko pa ang video. Ano sa Bisaya ang tagapagtatag? Tagapagtayo, nagtutukod. Tutukod, tuloy natin. Nagtukod yan. Tuloy natin. sama po sina James White, at si Joseph Bates at meron pa pong iba, Brother Johnson. Ngayon, kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Kailan ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Ang organization, Brother Johnson, ito po ay naitala noong 1863. Okay, noong 1863. But prior to that ay meron ng mga grupo or may mga nagsasama-sama na tayong mga kapatid para magsamba. Oo, movement na tinatawag. At yun nga ang maganda daw sa tanong kasi tinanong niya anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist. Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Adventist. Pero walang Seventh Adventist. Bago ang 1863, meron ng Adventist. Pero wala pang Seventh-day Adventist. Narinig mo yon? Ulitin ko, ha? Anong pagkakaiba ng Seventh Adventist at ng Adventist? Kasi bago yung 1863, meron ng Adventist. Meron ng Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Pero walang Seventh-day Adventist. Kaya ang maganda na nalilinaw rin niya. Kasi sa history, ang grupo ni William Miller, Pastor, ay tinawag na Adventist. Advent Movement. So yung Adventist pala, before ng Seventh-day Adventist, yun pala yung tatag ni William Miller. Kasi Advent Movement sila. Kaya ang tawag sa kanila, Adventist. Kaya ang akala naman ng iba, porket merong Advent, Seventh-day Adventist na. Yan. Kaya akala ng iba, akala mo, porket may Advent at Seventh-day Adventist na. Mali. So hindi po. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Ang Seventh-day Adventist ay noong 1863. Sabi ni Johnson Amican, ang Seventh-day Adventist nagsimula 1863. Sa'yo, kailan nagsimula yung sa'yo, bro?
ang, ang 1863 po, yun ang tagamit kay Ellen White. Yun, ginamit sa Diyos. 1863. So, Pero yung so sino ang doktrina presidente niya, sa ano? 1860. Sino? 1860 lang. ganito kasi no, sample kasi, kagaya kay Pablo. Sample kasi, kagaya kay Pablo. Si Pablo, di ba, siguro sa Kristiyano, sa Mansion. Iba si Pablo. Bro, iba si Pablo. Bro, wag mo ano si Pablo. Iba si Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo, never nangyari humiwalay sa iglesia, connected siya sa iglesia. Samantalang si Ellen G. White hiwalay kay William Miller, si William Miller naman hiwalay sa tunay na iglesia. So wag mong itulad si Apostol Pablo kay Ellen G. White, magkaiba sila. Hindi mo magkaiba. Magkaiba. Sabi ni Apostol Pablo, bawal mangaral ang babae pagdating sa iglesia. Ba't nang mangaral si Ellen G. White? Makinig ka mo sa akin. Makinig ka mo sa akin side. Ano ba naman to? Sige bro, ikatlong tanong mo bro. Ikatlong tanong mo na lang. Kung gusto mo makipagtalakayan sa akin bro, tumawag ka 11:00 ng umaga para solo mong programa. Pero sa gabing ito, marami pang gustong magtanong. Kaya bigyan kita ng 5 katanungan. Nasa pangalawang tanong ka na lang. So ano, pangatlong tanong mo? Sa linggo yan, ang bakante ko sa alas 11. Hindi. Araw-araw, 11:00 ng umaga, bakante ako. Sa linggo nga, pero bukas wala kasi may business ako. So hindi ka available. Sige bro, bigyan kita ng 5 katanungan ngayon bro, para makapagtanong ka. May 5 pa akong tanong o 3 na lang kasi may 2 tanong na ako. May 2 tanong ka na, so 3 na lang kulang. 3 na lang. Yung 3 tanong ko ay ganito. Kailan naman yung tinatag yung may simbahan ng Katoliko rin sa Jerusalem? Sa panahon natin ngayon o sa panahon ng mga apostol? Hindi, yung simbahan doon, hindi. Klaruhin mo bro. Sa panahon natin ngayon, klaruhin mo ha. Sa panahon natin ngayon o sa panahon ng mga apostol? Hindi sa panahon natin ngayon o hindi rin sa panahon sa mga apostol kasi ang tanong kung kailan, kasi di ba sabi mo, may 3 simbahan doon sa Jerusalem. May 3? Udyo, Katoliko at saka Muslim. Di ba sabi mo ganun? Hindi. Ang sabi ko may 3 Sabado sa Jerusalem. May 3 Sabado, Jerusalem. 3 Sabado sinabi ko. Pakita ko sa screen sana kapag nag-rebut kayo sa akin, siguraduhin nyo naman sana na yung rebut nyo balido. Okay ha? Pakita ko sa screen ha. Hindi pala ito yung sinabi mo na Sabado sinabi ko bro. May 3 Sabado. Babasahin ko. Huwag kang dyan. Basahin ko. Ito. Pakita na sa screen. Basahin ko ha. Sabi dito, Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday for Muslim, Saturday for Jewish, Sunday for Christian. Sa Tagalog, ang Jerusalem ay syudad na mayroong 3 Sabado. Friday para sa Muslim, Saturday para sa Jewish, Sunday sa Christian. Sa Bisaya, ang Jerusalem usa ka syudad nga adunay 3 ka Sabado. Friday sa Muslim, Saturday sa Jewish, o Sunday sa Christian. Yan ang sinabi ko. Ang Sabado sa Christian ay Linggo, gano'n? Hindi. Kasi ang Sabado araw yun. Ang sabi ko nga, gaya ng sinabi rito, ang Jerusalem ay syudad na may 3 Sabado. May 3 Sabado. Jerusalem is a city of 3 Sabbaths. Friday, ang Sabado ng Muslim. Saturday, ang Sabado ng Jewish. At Sunday, ang Sabado ng Christians. Yan ang nakasulat yan sa binasa mo.
Oo. Pero yun nga, ibig sabihin, meron bang churches na tatlo, may church ng Hudyo, may church ng RCC, may church ng Muslim, meron ba? Kung ang binasa ko Sabado. So, kung gusto mo ng ano ng sekta ng relihiyon na pag-uusapan, okay, sa Jerusalem, meron silang relihiyon doon ng Islam. Oh. Meron silang relihiyon doon ng Judaism. At meron silang relihiyon doon ng Christian. Oo. Ayun nga, Katoliko yun. RCC. Oh, yung Christian doon, natural sa sentro talaga Katoliko. Yung iba naman na ano, mga dumating lang sa Jerusalem, ngayon INC, ng SDA, ng MCGI, wala sila sa sentro kasi hindi sila binatanggapin sa sentro, kaya nasa malayo sila. Yung Katoliko doon, pero yun ba yung itinuro ni Cristo, iba? Siyempre bro, Yung simbahan ba? Yung oo, simbahan. siyempre bro, yung ano, yung Iglesia Katoliko sa Jerusalem, yan yung ano, yung tinatag ni Cristo. Kasi babasa ko ng ibang encyclopedia ano, para mas maganda. Sige. Eto, The New Book of Life Encyclopedia, sabi ganito, the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Yan bro. Si Cristo nga nagtatag, no? Ibig sabihin, yung nandun sa Jerusalem na yung church na yan, yung simbahan na yan, si Cristo talaga nagtayo yan. Diba? Yung Christian bro, kasi yung Judaism, hindi naman siya natayo ng Judaism dahil before ipinanganak si Cristo, may Judaism na Siyempre, Christianity yung tinatag niya. Yung ibig sabihin ba, hindi yung tao na Kristiyano. Ay, mali. Teka. Fallacy of equivocation yung ginagawa mo. Ayun na. Fallacy of equivocation ang ginagawa mo sa akin ngayon. Kaya pala, panlilin lang yan. Basahin ko ano ibig sabihin ng ng fallacy of equivocation. Ito, huli ka kagad. Ito, fallacy of equivocation. Using a term. Ang term na ginagamit ito, yung term simbahan. Ayan na? Using a term. So, ang term na pinaglalaroan mo rito, yung simbahan o yung iglesia. Using a term with more than one meaning. More than one meaning kasi pwede siya building, pwede siya tao. Pero, ang nire-refer ko, mga tao. Ha? Using a term with more than one meaning in a statement without specifying. Hindi mo ini-specify kung ang tatanong mo bang church ba ay tao ba o building, which meaning is intended. So ako na mas sumasagot, ang nasa isip ko mga tao. Pero dahil hindi mo binabanggit mga tao, building pa lang nasa isip mo. Mali. Sabi mo kanina, simbahan Bro, ang simbahan bro, Bisaya yan ng bro, ng iglesia. Ang iglesia, simbahan, hindi, ang church, English. Ang Spanish niya, iglesia. Bisaya, simbahan. At yung basahin sa Bisaya ha, ang Mateo 16:18. O Bisaya babasahin ko, pakinggan ninyo ano nakalagay dito. O sabi, Bosa sultihan ko ikaw si Pedro, og sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog ni ini. Anang simbahan bro, Bisaya ng simbahan. Tagalog, Bisaya. Ang Spanish, iglesia. Ang English, church. Ang simbahan na tinutukoy dito, hindi building, mga taong tinawag.
O yan. Kaya ang tinatanong ko, yung building. Ay, mali, mali. So, hindi yan ang ano, bro. Hindi yan ang iglesia sa amin, bro. Fallacy of equivocation nga ginagawa mo. Huli ka na naman ulit. Huli Yung ka. building doon, Hindi building, relihiyon ang sinabi ko. Sabi ko, may relihiyon doon. 3 relihiyon. Relihiyon ng Islam, relihiyon ng Judaism, at relihiyon ng Christian. Ayan, ikaw talaga. Ikaw talaga, ano ka ha, deceiving ka masyado ha, huli ka na. Ibig sabihin na mga katuloy ka doon, wala sila simbahan na magsimba kada linggo, ano ba? Hindi bro, kapag pag sinabi kasi iglesia, magtitipon yung mga Kristiyano. Saan sila magtitipon? Natural, ala nga paulanin mo yan. Siyempre, ang mga miyembro ng iglesia, tumawag ng karpentero. Tapos, nagsweldo sila ng mga karpentero, yung mga miyembro ng iglesia. Kasi, pag sila nagtipon, wala silang building, baka maulanan, mainitan. Kaya sila nag-hire ng mga karpentero, nag-hire ng mga mason, nag-hire ng mga foreman para trabahuin yung building. Ngayon, may building na sila. Ngayon, nasaan ang church doon? Yung mga tao. Pero yung building na yun, bro, yung building na yun, shelter lang yun nila, bro. Shelter nila yun para hindi sila mabasa ng ulan, hindi mainitan ng araw. Yan nga. Hindi si Kristo nagtatag doon. Bro, common sense naman, bro. Kakasabi ko nga lang ang mga miyembro ng iglesia, pag sila nagtipon, hindi nila papayagan na sila ay maulanan o mainitan. Kaya nag-hire sila ng mga karpintero. Wala kang common sense magsalita. Bigyan mo naman ako ng sense, oh. Puro ka fantasy of equivocation eh. Bro, hindi mo ko malilin lang, bro. Sa Badista rin ako dati. Alam ko yung mga style ninyo. Kaya nagpaplano ka pa lang ng bitag dyan. Alam ko na nagbibitag ka eh. Hindi ka kakalusot sa akin. Sige. Pangatlo na yon, pang-apat mo. Hinahamon kita. Ilabas mo ang galing mo. Pang-apat na tanong mo ngayon. Sige, go. Huwag mo, sinasabi ko na nung isang gabi, bro, huwag mo ipagmalaki na dati. Talaga yun na ipagmamalaki ko yan. Kaya huwag nyo kalilimutan. Huwag mo, bro. Ay, tanggalin kita. Tanggalin ko yung ano mo ngayon. Bro, tanggalin ko yung ano mo ngayon. Iba ako sa iyo, bro. Kasi ako, nilayasan ko ang Sabadista kasi alam ko ang founder niyan, si Ellen Goldwhite lang, si James White lang, si Joseph Bates lang, si Joshua Himes lang. Pero never kasama sa founder niya si Kristo. Yan, nilayasan ko yan. Ikaw naman, sa Katoliko, hindi mo alam kung sino ang founder nito. Yan, magkaiba tayo. At yung technique ninyo, kabisado ko. Kaya, yan. Sige ba, pang-apat na tanong. Saan mo ba si Kristo? Ay, nasa ano niyo yan, bro? Nasa inyong libro yan. Nasa fundamental belief niyo. Kakabasa ko pang alang Kakabasa ko pang alang sa... Bro, sa inyong libro. Nasa inyong libro, bro. Kakabasa ko pang alang Ulitin ko ha, The Ministry Magazine. Yung tanong ko ang sagot mo, bro. Sabi ko sa Bible. Wag mo lilimitahan, bro, ang katotohanan kasi pinapakita mo sa amin na iniiwasan mo ang The Ministry Magazine ninyo. Ha? Hindi, bro. Para kang si Alado Para kang si Alado Ito, babasahin ko, bro. Bro, mali ang tanong mo. Mali ang tanong mo. Mali ang tanong. Napakamali ang tanong mo. Nang matapos isulat ang Biblia, hindi pa naibibigay ang buong pangalan Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Ano babasahin mo? Tanong ko doon. Mali ang tanong mo, wala sa panahon. Wala sa panahon. Babasahin ko ang magazine ninyo. At ipakita ha. Bro, tumahimik ka, bro. Ako'y sasagot. Hindi mo pwedeng kontrolin ako kasi hindi ako Bible alone. Ha? Bro, tumahimik ka muna.
Huwag mo akong kontrolin kasi hindi ako Bible alone. Nasa libro ninyo ito, nasa libro ninyo ang sagot. Ang sagot sa tanong mo, nasa libro ninyo babasahin ko. Bakit? Natapos ng isulat ang Bible, natapos ng isulat ang Bible, bro, hindi pa nalalagyan ng pangalang Roman Catholic. Yan ha. Ulitin ko ha. Noong panahong matapos isulat ang Bible, hindi pa siya nalalagyan ng pangalang Roman Catholic. Bakit? Natapos ang Bible 100 AD. Yan ha. Binigay ang pangalang Catholic Church 110 AD. Nilagyan ng Roman 1870. Kaya hindi na itala sa Biblia ang pangalang Roman Catholic Church. Kaya nga ang babasahin ko, ang ministry magazine ninyo kung saan ni-record ninyo ang pangyayari. Oh, eto na pangyayari, bro. Eto na pangyayari, bro. Bro, tumahimik ka. Ibig sabihin, bro, Tumahimik ka muna. sabi mo kasi, Sumasagot ako eh. Bro, wag mo na may pakita ang kaagresibuhan mo sa pamamaraang bastos. Pangit naman. Okay? kasi yung tanong mo, Ito, sinagot ko na nga ang tanong mo nga mali. Ulitin ko ha. Natapos ang Bible 100 AD. Binigay ang pangalang Catholic 110. Ibig sabihin, wala nang nagsusulat ng Bible nang ibigay ang pangalang Catholic Church by Bishop Ignatius of Antioch. Yan ha, wala nang nagsusulat ng Bible. Kaya yung pagkapangalan ni Bishop Ignatius of Antioch ng Catholic Church, hindi na naisulat sa Bible yon. Pangalawa, nilagyan ng Roman 1870. Dahil 1870 pa nilagyan ng Roman, napaka-illogical naman na yung pangalang binigay sa 1870, ipapabasa mo sa Bible na hanggang 100 AD lang. Kaya nga mali illogical eh. Kaya ang sabi ko, ang sagot sa tanong mo, ang tamang sagot sa tanong mo ay nasa ministry magazine ninyo. Kaya huwag mong pipigilan. Hindi mo maluloko mga nanonood dito. Okay, babasahin ko ha. Anong sabi sa inyong ministry magazine page 29? The Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His Apostles. Sino ang nagtatag? Si Kristo at ang kanyang mga apostol. Number 3, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. So yung naging Roman Catholic Church, yun ang Catholic Church na tinatag ni Kristo at ng mga apostol ayon mismo sa The Ministry Magazine ninyo. O panglimang tanong. Okay. Hindi ko na ibalik yung tanong mo kasi iba naman yung sagot mo sa tanong ko. Sige lang, okay lang. Ito, ang sunod na tanong. Ang sabi mo, ang tawag nito ay Catholic, hindi Roman Catholic. No. Ngayon, ano ba? Tama. 110 Catholic ang binigay, tapos 1870 nilagyan ng Roman. Tama. Yan sagot ko kanina. Kala ko, no, kasi sa hindi mo, hindi mo sinabi mo. Okay. Ngayon, ang itinatag sa ni Kristo ay Catholic. Ayun sa inyong ministry magazine. Ang iba sa inyo, ano pala yung sa inyo? Sa inyo na lang, hindi pala Catholic ang itinatag ni Kristo, kundi ano ba? Hindi, ayon sa inyong ministry magazine, bro, yung sinagot ko ayon sa ministry magazine ninyo, kasi pag ginamit ko yung libro namin, kukontrahin mo. Kaya ginamit ko yung inyong magazine, tawag mong kontrahin. Yung sa inyo na lang, yung una bang tatag ni Kristo, wala pang Roman Catholic, o Catholic ka lang. Yung sa inyo na lang, huwag mo nang ihanap sa akin. Gaya nga na sinabi ko, bro, kapag libro namin ang gagamitin ko, kukontrahin mo, SDA kay Catholic ang libro namin, ito lang, kukontrahin mo talaga yan. Para hindi mo kontrahin, ginamit ko libro ninyo. Kaya magtanong ka, na ikalimang tanong mo, based sa binasa ko sa libro ninyo. Next. Okay. Yung nakasulat ba binasa mo sa libro namin?
na sa una ay Catholic tapos binigyan ng Roman Catholic ito na sa susunod. Ito Iba nga. ba yan ang sa inyo pareho lang ba o iba? Sa binasa mo. Ito. Sabi dito, ulitin ko basa sa number 1. Okay. The Apostolic Christian Pareho lang. sa amin, pareho lang siya, bro. Pareho lang siya, bro. Oo. Okay, pareho lang. Pareho lang. Oo. Pero hindi ko gagamitin ang aming libro. Hindi ko gagamitin ang aming libro kasi kokontrahin mo lang. Mas maganda inyong libro ang gamitin ko para hindi mo kontrahin. Para may pakita mo naman ba na pareho tayo ng turo. Ayan ha. The Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His Apostles. Inaamin ng inyong magazine. Pangalawa, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Ngayon bro, kasi pareho lang pala yan. Inyo at yung binasa mo. Ngayon, ibig sabihin, sa panahon pa ni Kristo, ay hindi Roman Catholic, kundi Catholic. Iba, sino ba ang may gawa niya ng Catholic? Yung iglesia pa rin. Kaya nga just as soon as... Sino ba? Sino? Ito, iglesia nga. Sino sa iglesia? Iglesia nga mismo, yung iglesia katolika. Yung iglesia katolika mismo. Ito nga, binasa ko nga Ito nga, binasa ko ha. Just as soon, binasa ko nga, just as soon as this church, yung ancient Catholic, just as soon as this church joined herself to the state, she became, para bang si Rostom Padilla, naging bibigandang hari. Para bang si Charis Pempenko, naging Jake Cyrus. Huwag mong sabihin sa akin, nang naging Jake Cyrus, hindi na siya si Charis Pempenko. Huwag mong sabihin ganyan. Huwag mong sabihin nang naging bibigandang hari, hindi na siya si Rostom Padilla. Siya pa rin yun. Nagdamit babae lang. So ito naman nangyari. Anong taon niya? Bro. Anong taon niya yung nagkaroon ng Roman Catholic? Ano yan? Anong taon yan? Nilagyan ng Roman ang pangalan noong 1870. Nilagyan ng Roman. 1870? Oo. 1870? Nilagyan ng Roman. Doon nagkaroon na itatag ang Roman Catholic 1870. Mali. Walang sinabing pagtatag. Bro, walang sinabing pagtatag. Bro, walang sinabing pagtatag. Halimbawa, ganito. 1521. Sige ha. Sabi mo kasi, wait lang. 1870 daw na itatag. Lang nga, tumimik ka muna. Sabi mo kasi, 1870 na itatag. 1521, pumasok si Magellan sa Pilipinas, may daladalang relihiyon. Naniniwala ka bang Roman Catholic ang dala ni Magellan? Yes or no? May ikalig sa pagka-Katoliko bro. Sagutin mo for the sake of truth, bro. For the sake of truth, noong 1521, umatas lang ako ng ilang taon, okay? 1521, pumasok si Magellan sa Pilipinas kasama si Padre Pedro Valderrama at nagsagawa ng unang misa sa Limasawa Island. Nasa Philippine history natin yan. Naniniwala ka ba na ang dala ni Magellan na reliyon is Roman Catholic Church? Yes or no? Dalawang dala nila. Hindi. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na ang dala nila Roman Catholic Church? Yes or no? Ngayon, di, Roman Catholic ba o hindi? Yung dala ni Magellan. Catholic. Yung dala ni Magellan, 1521, Roman Catholic yun o hindi? Yung Roman Catholic, Catholic yun eh. Kung mabasa ko ngayon sa Philippine History, Roman Catholic, atin basahin na, ginagamit ko ng mga SDA Philippine History by Gregorio Zaide. Ito ng mga SDA to, ginagamit nila ito Philippine History by Gregorio Zaide sa page 123. Ito ang sinasabi. Wait lang.
Sabi ganito, sa page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ngayon, kung sasabihin mo na sa 1870 lang naitatag ang Roman Catholic Church, bakit dala ni Magellan sa 1521 sa 1870 lang pala naitatag? Pakisagot nga, bigyan mo nga. Bigyan mo nga ng linaw. Hindi, bigyan mo nga ng linaw, Maganda to eh. Kung sa 18, walang sinasabi ang libro, bro, walang sinasabi ang libro namin na doon na itatag. Gaya nga ng sabi ng libro ninyo eh. Bro, sabi ng libro ninyo, bro, she became the Roman Catholic Church. Kami ka sa akin. Ano? Kasi kanina sinabi mo na ang 1870 doon pa lang nilagyan ng Roma Katolik, ng Roma yung Pangalan. Yung binigyan ka ng pangalan ng Roma. Wala ko sinabing doon na itatag. Ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi. 1870. I-replay ko ha. Maganda to kasi inahamon mo ko eh. Hindi. I-replay natin. I-replay ko ha. Sinasabi ko. Natatag. Sinabi mo tatag. I-replay ko. Hindi nga. Magsisinungaling ka pa eh. I-replay ko nga. Parinig ko sa iyo. Bro, tumahimik ka muna bro kasi paparinig ko sa iyo. Ikaw talaga. Ang ingay mo. Brother Romel, Facebook page, si Sister Milagros, Baredo Magno, kay Emmy Alfonso, kay si Brother Angelo Corpuz, kay Pare Cristo ay hindi rin ang Katolik, hindi Katolik. Iba, sino ba ang may gawa niya na doon nagkaroon na itatag ang Roman Catholic 1870? As this church joined herself to the state, she became, para bang si Rostom Padilla naging Bibi Gandang Hari. Para bang si Charis Pempenko naging Jake Cyrus. Huwag mong sabihin sa akin nang naging Jake Cyrus, hindi na siya si Charis Pempenko. Huwag mong sabihin ganyan. Huwag mong sabihin nang naging Bibi Gandang Hari, hindi na siya si Rostom Padilla. Siya pa rin yun. Nagdamit babae lang. So ito naman nangyari. Anong taon niya? Bro. Anong taon nga yung nagkaroon ng Roman Catholic? Ano yun? Anong taon yun? Nilagyan ng Roma ng pangalan noong 8. Nilagyan ng pangalan ng Roma ng pangalan. Kita mo ha, kaninong bibig lumabas yung term nagtatag? Kaninong bibig lumabas? Tuloy natin. Tumahimik ka, bro. Bro, tumahimik ka. Ipaparinig ko na sinungaling ka ngayon. Sabi mo. Sabi mo kasi, bro, sa akin lumabas yung term nagtatag. Ipaparinig ko sa mga taong ngayon na sa bibig mo. Bro, napakabastos mo naman. Tinulungan na ako. Sinabi ko na ako. Aminin ko na ako nagsabi. Nagsinungaling ka. Inamin ko na. Nagsinungaling ka. Sabi mo, sa akin lumabas. Aminin ko, ito ang ibig kong sabihin. Yan. Nasabi mo, ang salitang Roma ay ibig kong doon Katolik yung naging Roman Catholic noong 1870. Hindi. Tama ba? Ang pangalan lang dinagdagan lang ang pangalan. Pero yung iglesia nandoon. Ang sabi mo kasi nang sinabi ko, wait lang ha. Nang sinabi ko kasi na dinagdagan ng Roman ang pangalan, ang sabi mo sa 1870 pala na itatag. Sabi ko mali. Wala. Inamin ko na nga yan. Yun na nga eh. Sa 1870 daw na itatag. Kaya kita tinanong doon sa
Philippine History by Gregorio Saide, kung saan 1521, dala ni na Magellan sa Pilipinas ang Roman Catholic religion. Kaya yung sinasabi mong sa 1870, 1521 bro. Kaya yung sinabi mo, kaya yung... Ibig sabihin, ang pagpunta ng Magellan dito, yung tao na yun, yung magkasalungat mo sa hindi magkasalungat bro kasi yung kasi bro hindi bro, hindi nga magkasalungat kasi yung dinala ni Magellan bro, yung dinala ni Magellan yun ang pinangalan ng Roman Catholic. Roman Catholic niya. Roman Catholic. So hindi siya kontradiksyon. Isang linya lang yan. Halimbawa, ganito 1521. Bro, tumahimik ka. Tumahimik ka ha. 1870. Tumahimik. Yan ang problema bro kasi sirado isip mo ano. Ngayon sabi ko nagsimula the history of the Roman Catholic Church began. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So almost 2,000 years ago bro, doon nagsimula ang kasaysayan ng Roman Catholic Church. Though hindi pa siya pinapangalang Roman Catholic Church, Roman Catholic pa rin yun. Kaya nga sabi sa sa The New Book of Knowledge, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So doon nagsimula ang Katoliko. Tapos pagka 1054 nag-split. Nag-split. Yung Eastern naging Greek Orthodox, yung Western nanatili sa pangalang Katoliko. 1521 pumasok si Magellan sa Pilipinas, Catholic Church ang pangalan nun. Catholic Church. Catholic Church. Yung iglesyang dala ni Magellan doon. Roman Catholic Church. Yung iglesyang... Nasa mo ko yun Roman Catholic Church, di ba? Ito 1521, pagdating ni Magellan sa Pilipinas, ang pangalan ng iglesia, Catholic Church. Yan. Roman Catholic, binasa mo kanina Nilagyan ng... Binasa mo kanina bro, kumbaga summarization na lang yun ng author. Bro. Nako, bro. Bro, tumahimik ka muna. Bro, hindi malayo. Isang iglesia lang yan Yung dumating sa Pilipinas noong 1521, siya yung nilagyan ng Roman sa pangalan. Ay, nako. Basahin mo ulit yung 1551 kay Magellan, kung di ba Roman Catholic? Yun na nga bro, yung Catholic Church na dinala ni Magellan, yun ang pinangalan ng Roman Catholic noong 1870. Kaya nang isulat ng Philippine Historia niya, nilagyan niya Roman Catholic to prove na ang Catholic na dala ni Magellan, yun ang Roman Catholic. Katunayan, eto Alpha and Omega ninyo. Sabi, wag mo sabihin sa akin, tututulan mo na naman ito. Wait lang ha. Wait lang. Maya na din, ikaw isunod ako. Yung kapatid ko, tumutawag yung kapatid ko. Halimbawa ha, example na lang natin yung yung Alpha and Omega ng Seventh-day Adventist. Huwag mo sabihin sa akin, liliko ka na naman dito. Yung Alpha and Omega ninyo na libro. Ito ha, tinan ninyo ha. Tumahimik ka muna. Ikaw talaga, di ka talaga makapag very aggressive ka, lugi ka naman. Ito, Alpha and Omega. Ito ha. Tingnan nyo Catholic Church. Ito, pakita nyo Ito. So sabi ng kanilang Alpha and Omega sa termino na Catholic Church, ito ang sinasabi. Ito, dito nagulantang si si Denmar Santiago Nung binasa ko ito Sabi sa kanilang Alpha and Omega, Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Sabi ng libro Alpha and Omega, yung Catholic Church may Santo Papa, may Pope. Kung ganon, ito palang Catholic Church,
Ano? Sasapo ka na naman. Ang tanong ko eh. Ah. Malayo Hindi man yung inihihiwalay mo kasi eh. Bro, inihihiwalay mo kasi nang sinabi ko na Roman Catholic, ang dala ni Magellan, summarization na lang yon ng author ng panahong dumating si Magellan sa Pilipinas, 1521, Catholic Church ang pangalan. At yung Catholic Church na yon, pagdating ng 1870, nilagyan ng Roman. Kaya ang sabi ng Philippine historian, ang dinala ni Magellan, Roman Catholic Church. Isang iglesia lang yan. Pero, napakalino bro. Palusot mo yan bro. Ano palusot? Bro, kung palusot, bro, ito sinasabi ng inyong libro Alpha and Omega, Catholic Church, may Pope. Tama to, mali? Nagka-problema talaga sa taon bro. Bro, itong sinasabi sa inyong libro ba na Alpha and Omega, wag kang umiwas. Ito ha, itong sinasabi sa inyong libro na Alpha and Omega, Catholic Church, may Pope. Ano to kung dito Roman Catholic Church? Catholic Church? Yun nga bro, kasi sa argumento mo kasi, nababasa ko sa argumento mo, para sa'yo, iba ang Catholic Church, iba ang Roman Catholic Church. Yun ang ilalabas mo sa argumento mo. Alam ko yung argumento sa Batista nito eh. Yung Catholic Church, yung Catholic Church, bro, nililito mo lang yung yung sarili mo eh. Kumbaga, naghahanap ka na lang ng ng para bang pakunwari ba? Hindi sa ang inaano ko sa taon, itong 20 at 2021, di ba? Sabi mo kanina, noong 1870, doon pa lang, ibinigtong yung Roma, kaya nagkaroon ng Roman Catholic. Di ba? Pero, dumating si Magellan dito, 1521, meron ng Catholic na. Ito ano ba nangyari yun? Ay, mali. Sige. Brother John Ray. Brother John Ray? Yes, bro. Pwede mo ba ipaliwanag sa kanya? Kasi magkang sirado isip nito eh. Paliwanag mo nga sa kanya, bro. Ang alin? Yung sinabi ko ba na pagdating ni Magellan sa Pilipinas, Catholic pa lang yung pangalan nun. Pag 1870, nilagyan ng Roman. Kaya pag nang sinulat ng author ng Philippine historian, nilagyan ng Roman Catholic kasi yung Catholic na dala ni Magellan at yung nilagyan ng Roman Catholic, isang iglesia lang yan. Malino naman ang paliwanag mo bro. Siya lang talagang hindi nakaunawa. Nakakapagod mag-explain sa taong ayaw makinig. Saradong alam yung saradong utak. Kanina, nung Lodis ka pa nagpapaliwanag sa kanya hanggang ngayon. Ganun pa rin. Kahit na pinagbabasahan mo na siya ng mga wala ring saysay kasi kahit na nilatagan mo na libro na nila, ayaw pa rin maniwala. Ano pang mapapala mo dyan? Wala akong papala. Bro, siguro bro, ibablock ko na lang yung number mo bro kasi useless ka eh. Parang naghahanap pa lang ng away eh. Di maganda yun. Actually, mga comment dito, puro inis. Kasi daw, sayang daw sa oras. Yung ibang nagtatanong lang daw sana. Aksaya ka lang sa oras ko bro eh. Bro, sa totoo lang, prank ka lang. Inaaksaya mo yung oras ko eh. Pakunwari kang tanong-tanong dyan. Ngayon sinasagot ka naman ng tamang sagot. Ginugulo mo. Baka last call mo na ito, ibablock ko na yung number mo pag nainis ako sa'yo. Hindi na maganda yung ginagawa mo. Nanggugulo ka eh. Yeah. At saka kung mag-uusap kayo na dyan do, maigi yung sa umaga na lang, wag na lang sa ganitong panahon kasi mas maigi na magtanggap tayo ng ibang tanong kaysa sa ganyan. Nakausap mo nung nakaraan yan eh. Ito yung nakausap ko na ultimo tawagin akong bro, hindi pa may paliwanag. Ba't bro tawag mo sa akin? Di kita kilala. Ba't nga bro? Ano ba yung bro? Hindi masagot ng brother eh. Naubos na yung ko sa'yo. Bro, ako bro, ganito ako ha. Once na nagyabang ang mga preacher sa Facebook, sabi nila, alam nyo si Jando takot sa akin yan. Pag sinabi nilang ganon, ako ang matatawa doon. Alam mo kung bakit? Dapat nila ikahiya yun. Dahil once inatrasan ko na sila, ang ibig sabihin nun, wala sila'y klaro ka istorya. Ha? Wala sila'y klaro ka istorya. Maunang di na kumupatol kay wala'y klaro ka istorya.
Karon, baka last call mo na lang ito, idadagdag kita sa mga tao na ayaw ko nang kausapin kasi ako matinong sumasagot pero ginugulo mo. Sabihin mo nagpapalusot ako. Ginagamit ko mga libro ninyo, Alpha and Omega. Sabi ng Alpha and Omega ninyo, ang Catholic Church may Pope. Kung hindi yan ng Roman Catholic Church, ano yan? Ba't di ka sumasagot? O sagutin mo yan, bro. Yung Catholic Church. Ito, sagutin mo para maging fair yung ano natin, yung ating pag-uusap. Itong, wait lang muna din nga, wait lang. Etong Catholic Church na sinasabi ng inyong libro, Alpha and Omega, meron silang Pope. Ang tanong, kung hindi ito ang Roman Catholic Church, ano ito? Yun nga, yan eh. Kasi ikaw na nga nagsabi kanina na idinugtong ang Roma, kaya nagkaroon ng Roman Catholic ng 1870. Anong nagkaroon? Yan eh. Hindi. Idinugtong, di ba? Sabi mo, idinugtong? Ang pangalan ang idinugtong, pero yung iglesia nagsimula sa 1st century. Hindi nagsimula ang iglesia sa 1870. Kaso nga lang sabi mo nagpapalusot lang ako. Kumbaga ginugulo mo yung paliwanag ko na dapat sana malinaw. Ibig sabihin, huwag mong hintayin bro na ako mapuno sa'yo. Pag ako napuno sa'yo, ibablock ko yung number mo, di ka na makakatawag sa akin. Nasa iyo na bro, wala Kung gusto mo makatalakayan bro, ipakita mo sa akin ang galing mo. Ang galing mo ang ipakita mo sa akin, hindi yung kayabangan mo. Iba yung kayabangan eh. Dapat yung galing mo ipakita mo sa akin. Kaya nga, ang tanong ko, naayon sa binabasa mo. Kasi nagbabasa ka kanina sa 1521 na ang nabasa ko doon, ang parating, tinatanong mo pa ako kanina eh, kung naniniwala ka ba? Sabi mo, na ang dala nila magdala nito ay Roman Catholic. Tapos binasa mo naman sa history, nakalagay doon, Roman Catholic. Roman Catholic nga, di ba? Yan ang binasa mo. Tapos yung tanong ko, ganito. Bakit Roman Catholic ang dala ni Magdala ni 1851? Samantalang noong 1870, diyan pa lang, bakit yung Roman? Naging Roman Catholic. Sinagot ko na yan bro. Summarization yun ng author. Para ipakita na ang Catholic na dinala ni Magellan, yun ang pinangalan ng Roman Catholic. Kaya summarization ng author, sinabi niya dyan, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, more specifically the Roman Catholic religion. Summarization yon ng author na yung Catholic Church sa dala ni Magellan, yon ang pinangalan ng Roman Catholic sa 1870. Kumbaga, isang iglesia lang yan. Kaya pwede ko sabihin na yung dala ni Magellan, Roman Catholic yon kasi yung iglesyang yon ang pinangalan ng Roman Catholic. Ang lino ng sagot ko kanina, pero ang response mo nagpapalusot. Hindi ko nagugustuhan yon. Para ka naghahanap ng ano eh. Ha? Ang dapat lang yan bro, nung 1820, dapat Catholic lang sana ikaw, hindi Roman Catholic. Kasi bro, kakasabi ko nga lang eh. Bro, kakasabi ko nga lang eh. Kakasabi ko nga lang eh. Sabi ko lang ha. Summarization yun ng author. Example ko lang itong The Ministry Magazine ninyo. Sabi na inyong Ministry Magazine, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Tandaan natin, nang nakipag-join ang iglesia sa estado, nangyari iyon 321 AD. Yan bro ha? Nang nakipag-join ang iglesia katolika sa estado, yun ay 321 AD. Pero ang sabi ng inyong magazine mismo, just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Sa madaling salita, ang inyong author mismo ng The Ministry Magazine gumamit din ng summarization. Kaya nga summary of points eh. Kasi sinummarization nila,
tapos pipilosopohin mo. Kung mali ang nilagay ng Philippine historian, mali rin ang libro ninyo. Kasi ang libro niyo nagsabi nang nakianib ang iglesia sa estado, doon naging Roman Catholic Church. Naanib to 321 AD. O sige bro, tuloy natin sa linggo bro. Patawag lang ulit kayo. Ako sa'yo, baka mamaya ngayon, baka ba ibang caller pa natatawag. Ano, alas 10 na. Hanggang alas 10 lang kami. Oo. So, ito yung sinasabi ko na punto por punto bro, armado ng ano to, ng katotohanan ito. Kapag kami sumagot, may ebidensya kami, hindi kami gaya ninyo. Sabihin nyo, si Constantino ang founder. Hanggang ngayon, wala pa kayong may pakitang encyclopedia nagsasabi na si Emperor Constantine ang founder ng Roman Catholic Church. Ngayon, wala kayong may pakita. Kami dito, pag sinabi namin, armado kami ng mga referensya. Sagot, kumpleto lahat dito, pati spiritual warfare, pati gospel. Wala sa inyo ang ganitong programa. Tatanong ka, sasagot ako. Mo ko kontrolin saan sa Biblia, wag ganun. Dapat tanungin mo kung saan mababasa. At akong bahala kung Biblia ba o referensya babasahin ko. Pero pag sasagot ako, huwag mo sabihin na papalusot. Saling mo lang bro, pagpatuloy natin. Sige, sige. Kung okay lang. Kung okay lang sa'yo. Basta, next time, ang payo ko lang, wag mong ulitin itong ganito na ako sumasagot ng tama, sabihin mo nagpapalusot. Sige ha. Salamat bro. Sige bro. Sabi na lang. Sige. Sige, thank you. God bless po. Yun. So, yun na ano ko doon. Ginagawa, itong kapatid ko, tawag ano kaya sadya ng kapatid ko. Wait lang nga, tawagin ko nga ito, anong sadya nito. Sadya nito ba ito tawag? Yeah. Ano, nag-live ko karon saman. Ngayon ako load. Regular load ba? Binako ko pa ngayon. Dili pa magamit. Regular load nga 100. Basin niya mo brand out on niya ba? Dili pa magamit. Di pa magamit ang GCash. Sarado pang GCash. Sige. Hindan ka sa kuhan. Sa screenshot na ko. Sige. Okay. So, hanggang dito na lang tayo. No? At yung mga ganong mga tipo na pakunwari magaling, ayaw na ayaw ko yun. Yung mga pakunwari, gusto ko sa inyo. Kung talaga magaling kayo, dalhin nyo yung galing nyo sa akin. Yung galing nyo, ang dalhin nyo, hindi yung yabang. Iba kasi yung yabang, iba yung galing eh. No? Walang sense kung ganyan tayo palagi. Ako sumasagot ng tama, sabihin lang nagpapalusot, pero yung kanilang libro mismo nag-summarize din, summary of points. Wala talaga. Libro nila itatakwin nila, Biblia lang. Pwede ba mangyari yun? Tatakwin yung libro ninyo? Inyo lang libro? Okay, so pasalamat na tayo, brother. Ating unahin sino nandito. Brother Romer, ating unahin pasalamat, brother Romer.